Morning. Morning, sir. Okay, good morning. At ngayong umaga ho ay napaka-importante yung ating pag-aaralan. Tatapusin na dito for 1 month. Okay? Renewing or renew your mind. Renewing our mind. Okay? Sabi sa Bible, para po maintindihan natin, in 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, basahin ko ho, sinabi. 2 Corinthians chapter 10, 3 to 5. Yung mga nagtitake note po, sulat nyo lang ho. Yung mga verses, review nyo sa bahay mamaya. Makinig po kayo mabuti ngayong umaga ha, para may makuha nyo po ito. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, and sabi, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought. Take note po. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Okay? Ibig sabihin ho, hindi tayo nakikibaka ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Kaya nga ho, bigyan kayo ng magandang example para madali nyo maintindihan. Pag ginawan kayo ng masama, ang tendency gagawa ka rin ng masama. Ganun naman eh. Lalo pag wala kang kasalanan. Pag sinasabi yang si Laura ay ganyan yan, ganyan, hindi mo naman ginagawa. Ang tendency, mag-react ka. Ha? Pero yun ang style ng world. Pag ikaw ay ginawa ng masama, ang style ng world, gawan mo ng masama, sana higit pa. Di tayo natutuwa pag tabla lang eh. Diba? Ang gusto natin, nasaktan tayo, gusto natin panagati mapipilayan talaga. Yun ang world. Pag pilay, mas mabuti ako at isasagig lang ako, siya pilay siya eh. Okay? Yun ang world. Pero dito iba. Tatalunin mo sa isip. Kasi bago mo gawin ng isang bagay, ginagawa mo muna sa isip mo yan. Claro ba? Pinag-iisipan mo kung paano siya pipilayan, di ba? Amen. Kailangan 2x2 kasi pag ano lang, ano yung maliit sa 2x2? 1 by 1, medyo hindi ito pipilayan. 2x2. Mas maganda siguro baseball bat. Yan! Tiyak pila ito. Nagets mo? Pinagpaplanuhan mo. Saan ang simulan na race? Dito. Mine. Now, we are living in a fallen world. And its system where wickedness and negative thoughts reigned. Ang ginagalawan natin sa libutan ngayon, whether you like it or not, masama. Ang isip, masama. Yan talaga. Okay? The reality is whether we like it or not, we are all affected to the world's system. Agree? Amen. Kristiyano tayo mama, pero apektado tayo sa mga pangyayari sa libutan. Di mo kontrolado yung mga isip na ibang tao. Amen. Pag mag-isip sila ng masama, di mo masabi. Pag sinasabi nilang mag-isip sila sa'yo ng masama, di mo pwede sabihin, huwag naman ko yung ganyan. Because this is a free country. And everybody has his own mind. Okay? Kaya nga, una ko nang paunahan kayo, kung ano man isipin sa ibang tao, huwag mo nang intindihin yan. Kasi lahat pwede mag-isip sa'yo ng masama at pwede mag-isip sa'yo ng mabuti. Amen. What is important, tingnan mo ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Pag nakita mo kalalagayan mo sa harapan ng Panginoon, ikaw ay tama na yun, Elmer. Huwag ka na mag-isip ng ano. Ano sabihin nila? Di ba, JR? Ano sabihin nila? Ano sabihin nila? Ano ang pakialam? Kasi yung sabihin nyo, di naman yung magmamatter. In the day of judgment, only the Word of God ang sinabi na nila na pakinggan. Kapag sinabi, na-baptize na si Elmer, malinis na yan, tapos na yan, okay na yan. Amen. O di wala na. Di! Diyan ni Lord, yan! Sige. Yes. Amen. Yes, natin, kayong mind, importante yan. All, nakita natin, we heard cursing left and right. Minsan, nagpamaniho ako ng kotse, yung mga nag-uusap, talaga nagpumurahan talaga eh. Sabi ko, grabe, lumusot pa rin pati sa kotse ko. Okay? Ano pa? We heard mocking, chismis. All over the place. Even if you don't want to hear it, ayaw mo makinig, maririnig mo talaga eh. Alam mo, si Tunyang kasama si Tunyong. Maririnig mo eh. Okay? Lalo sa bandang bigutan, talagang
Dingding lang ang pagitan. So talagang maririnig mo talaga eh. Ha? Ganun? Ikaw naman nagluluto ka, ganun. Ha? Di ba? Mapapasilip ka, Rex. Bakit? Dingding lang pagitan eh. Okay? So, you have no choice because it's happening all over the place. Even sa workplace. Amen. Tama? Bilib nga ako sa mga nagkatrabaho, nagko-computer nga, pero alam mo ba, si ano, nakaharap sa computer rin ha, pero alam mo, nakita ko yung kahapon. Tama ka? Hindi mo mahalata eh. Okay? The sad thing is even Christians are able to adapt the system of the world by simply having compromise. Paano natin na-adapt? Kompromiso. The right thing to do is, as believers of the living God, we need to fight and overcome the system of this world. How? We need to match every lies and works of the devil through God's word and promises. When Jesus was tempted at the wilderness in Matthew chapter 4 verse 1 to 11, ano sinasabi ni Lord palagi? It is written. Amen. The word of God is the best weapon to fight all lies, to fight all the works of the devil in our lives. The word of God. Pagka sabi sa katabi mo, you need the word of God. Now, papakita ko sa inyo sa laro yung power ng isip. Ready kayo? Activity lang tayo konti. Okay? Mag-isip kayo ng isang numero na gustong-gusto nyo. 1 to 10 lang. 1 to 10. Mag-isip kayo ng isang numero na gustong-gusto nyo. Sige. Hindi. Sabi ko nga, huwag nyo sabihin. Isipin nyo nga. Okay? Naisip na kayo? Anong favorite na number mo? Papakita ko sa yung power ng mind mo. Okay? Meron na? Lahat na meron na naisip? 1 to 10 lang. Amen. Okay. Now, burahin mo yan. Ngayon din, burahin mo sa isip mo. Okay? Ngayon, Naris, naisip mo pa rin siya? Nandiyan pa siya? Nare-recall mo? Nare-recall mo, di ba? Binura mo na, di ba? Pag sinabi ko, naalala mo pa siya? See? Ganon ang influence sa sanlibutan sa atin. Ibig sabihin, kahit anong kalimot mo, araw-araw ka naruni. Marirecall at marirecall mo. Yung ginawa sa iyong masama, marirecall mo. Amen. Yung paglalait sa'yo, marirecall mo. Amen. Pero pilit mong kinikalimutan. Pero nandiyan pa rin. Amen. Ganon katindi ang retention ng mind mo. Huh? Amen. So ano na mo gawin? Don't you know today that you can retain good things or bad things? That's the power of your mind. Challenge ko kita sa Talara. Alam ko, naalala ko pa nung 3 years old ka. Kung anong ginagawa mo. Ako naalala ko pa eh. Nag-swimming kami doon kasi merong Caltex doon sa amin, merong gasoline station, mataas yung house, pag umuulan, bumabaha yun. Doon ako nag-swimming. Alala ko pa nga ngayon. Humihigop din ako ng sabaw doon. Kaya nga, ito yung tsura pa. Naalala ko pa siya hanggang ngayon. Yung lasa ng gasolina, tsaka naalala ko pa eh. Sarap na sarap ako doon. Tapos pag nakita ko ng mga bata ngayon nag-swimming sa doon, sabi ko, gano'n. Naalala ko, gano'n pala ako dati. Walang alam, pero nare-retain. You can retain good things, you can retain bad things. Amen. Nasa iyo kung anong i-retain mo sa isip mo. You can retain the lies of the devil or you can retain the word of God. Amen. Promises of God. Nasa iyo kung paano. It's the power of mind. Okay? Now, the first thing to overcome the lies of the enemy in our minds is one, to renew our minds. We need to renew our minds. Romans chapter 12 verse 1 and 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pakinggan sa verse 2, do not conform to the pattern or the system of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tingin pa sa akin, renewing of mind is within your control.
Amen. Renewing of mind is within your control. Nasa iyo kung niisipin mo yung luma at mga pangit sa buhay mo, nasa iyo. Pero pwede mo rin kontrolin na hindi siya isipin at isipin mo ang mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Yes, you can do it. Amen. Ewan ko ba naman tayo, sanay na sanay sa negative. Binigyan na naroon ng pagpapala, iniisip pa rin yung negative. Ang naalala ko talaga, ang alin, yung wala kaming ulam, may manok na nga sa harapan mo eh. Amen. Hindi! Kumakain na ng manok. Sarap na eh. Ano yung walang sauce? O yun, baka mamaya, may YouTube pa siya eh. Magbayad siya sa atin na royalty muna. Ano, Rex? Kasi pinromote natin. Manok na yung ulam eh! Ano sabihin pa? Dati, maalala ko, asin lang, rock salt, tinatarget kong ganun. So may kanin ngayon, may manok. Kalimutan mo na! You have the control to what? To retain what is good. To retain what is blessings from God. Amen. What are blessings from God? Pero ang ginagawa natin, kasi yun rin, kung isipin mo rin yung angit. All you need to do is to make a decision or a choice to renew your mind. Then new things will happen in your life. You want new things to happen in your life, then renew your mind. Amen. Amen? Amen. Renew your mind. Ito pala, talaro, kung hindi kayo mabuti. May sakit ka ngayong umaga? Tingin sa akin, yung may mga sakit. Grabe yung power ng mind. Blessing talaga ni Lord to. Di ba, Rex, pwede ka mag-paint sa mind mo? Tama ba, sir? Sir, tarinig ako sir ng yes mo kasi artist ka eh. Pwede, sir? Kasi, I can paint words in my mind. I can paint something in my mind. That's how powerful our mind is. Alam mo ba, Jocelyn? Pwede ka mag-paint sa mind mo ngayon na malaki, malusog ka na, mataba ka na, wala kang sakit, naglalakad ka. Ang gano'n ang mangyayari sa'yo. Amen. Grabe, no? Oh, grabe na kayo. Grabe ba? Yeah, pakita ko sa inyo maya. Why is it that we need to renew our mind? Ba't kailangan? Number one, because for us to be transformed. Be ye transformed by the renewing of your mind. You want to be changed? Then renew your mind. Amen. Kayong iba hindi makaalis sa inom eh. Alam mo bakit? Kasi nasa utak nila, pagkatapos ng pasok, anong gagawin? Masarap ang pagbukas ng bed. Yung mayroong usok, ganoon. Masarap, lalo pag malamig. Iniisip nila na natutuyo na kanila lalumunan. Kaya di nila makayaw. Alam nyo ba kahapon, nakwento lang sa akin ni Cora. Yung katabi natin cottage, di ba? May video okay sila. Tapos may inuman. Abay, bago pala nag-inuman bro, nag-pray muna. Nag-pray sila. Oh Lord, bless us. Kaya pagkatapos, pundador ho. Oh, glory to God. See? Nakita mo? Kaya nga, lahat pwede na magtago sa salitang Kristiyano. So, gugulat ka? May pundador. Pero nag-pray muna. Hindi ko lang kung anong prayer nila. Lord, sana huwag kami malasing sa isang bote, dapat 10. Nag-gets mo? Samantalang tayo, tahimik ng buhay natin, doon pa tinapad sa atin ng karaoke. Kaya sabi ko, ayun na, ulit na tayo, baka mapakanta ko eh. Okay? You want to be transformed in your mind. Gusto mo masenso sa buhay, baguhin mo takbo ng utak mo. Amen. Amen. Gusto mo maging umasenso sa buhay, di mangarap ka, di gawin mo. Amen. Yung iba naman, hanggang pangarap lang, nasa mind. Mayaman na ako, kita ko na ako, nakarobe na ako, tapos meron akong bathtub, batyak sa tapo. Yan lang pala. Kailangan ko ano nasa mind mo, i-transform mo sa gawa. Amen. At magiging reality yun. Yes. Yes. Transformation begins with the renewing of your mind. You Amen. want to be a strong believer, you want to be a strong Christian, then renew your mind. Amen. Yes. You want to be filled with the Holy Spirit, renew your mind. Amen. Oh, hallelujah. What else? For us to be transformed, renewal of mind results to transformation. Number 2, because God's laws was placed in it. Hebrews chapter 8 verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord, I will put my laws, my word in their mind.
tingin sa akin, no? Ang utos ng Diyos nandito na sa mind natin. Amen. Bakit hindi natin magawa? Kasi hindi tayo nag-renew ng mind natin. Ano lang kailangan mong gawin? Ang batas ng Diyos, ang utos ng Diyos, nasa utak ko na, nilagay na ng mind. I will put my words, my laws in their mind. Nandiyan na yan. Kaya hindi ka nga maguguluhan eh. Pag renewed yung mind mo, Lord, anong kailangan kong gawin? Ang bilis mo makuha. Bakit? Bago na eh. Diyan ba kayo? Amen. Ano pa ho? Bakit kailangan nating mabago yung mind natin? Kasi para matransform tayo, dahil ang salita ng Diyos, dahil ang utos ng Diyos nandyan. Now, paano? Number 1, through God's Word. How to renew our mind? Through God's Word. Number 1, why we need to renew. Number 2, how to renew. At ang sabi, through God's Word. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul, spirit, joints, and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid before the eyes of Him, to whom we must give account. Hebrews 4:12-13. Paano ma-renew ang mind mo? Through God's Word. Tingin sa akin. Wag ho kayong mag-isip. Hindi ko na yata mababago ang sarili ko. Ba't ganito hinang-hina ako? Bakit ganito? No! The Word of God is sharper than double-edged sword. Amen. Walang matigas, walang bato, walang kamagong, walang matigas. Pagsalita na ng Diyos, ang katapat, titiklo lahat. Amen. Amen. Kaya nga, next year, 2014, bala kong puntahan yung mga matigas. Yung mga tigasin. Yung magsasabing, wala akong oras dyan. Parang si Brother Boy, di ba? Asan yun? Okay? Yung mga tigasin, di obra eh. Di ba? Tigasin talaga yun, di ba? Bigay siya eh. Okay, number 2, how to renew our mind? Fix our thoughts on the Lord Jesus Christ. Hebrews 3:1. Ito, kababasa ko lang muna ito. Therefore, NIV version, holy brothers and sisters. Pagkasabi sa katabi mo, holy brother, holy sister. Okay? Bible may sabi. Okay? Who share in the heavenly calling. Fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Paano? Mag-renew ng mind. Itutok mo ang isip mo kay Jesus Christ. Ang alam natin nila isa, fix your eyes on Jesus. This time, fix your thoughts on Jesus. Sa mga oras na ito, si Jesus pa nasa isip mo. Amen. Aking pakiusap lang at alam ko madali ng mga ikausap. Di ba? Amen. Ulitin ko, parang mahina kayo sumagot ng ngayon pag Tagalog. I know that all of you here are very easy to, easy to convince. English. Okay? Alam ko, madali kayong kausap. Ang pakiusap ko lang, oras na tumundong kayo sa bahay na ito, pwede bang isipin nyo lang si Lord? Amen. Yun lang. Mahirap ba yung pakiusap ko, brother? Hindi lang, di ba? Nilis, pag tumungtong ka na sa bahay na ito, isipin mo lang si Lord. Yun lang pakiusap ko. Siguro mapagbigyan nyo naman ako siguro. Amen. Kasi alam ko, pag iniisip niyo si Lord, pag nandito kayo sa bahay na to, sa lugar na to, tiyak, anumang pangangailangan mo, kayang sagutin ng Panginoon. Amen. Fix your thoughts on Jesus. Kalimutan mo muna yung mga kailangan mo, yung mga bibilin mo mamaya. May sale ba ngayon? Buti naman. Wala, kalimutan mo muna lahat. Bakit? Nandito ka eh. Kinig ka sa Panginoon eh. Number 3, meditate on God's Word day and night. Bato-bato sa langit, tamaan siya na nagme-meditate lang sa umaga. Bato-bato sa langit, tamaan siya na rin nagme-meditate lang sa gabi. Bakit ang sabi sa Bible, day and night? Tingin o, ang salita ng Diyos para sa Sister Juliet na tubig. Di ba, pag madumi yung daan, paano mo linisin? Makukuha sa walis? Hindi! Bubuhusan mo ng tubig, tsaka mawawalisin. Diba? Nung nabate, may putik. Kailangan mong bumbahin mo na ng tubig bago mo linisin. And the Word of God symbolizes the water. Ibig sabihin, lahat ng pangit sa isip natin, lahat ng mga judgmental, whatever it is sa utak natin, kailangan ma-flush yan ng Word of God. Amen. How? Meditate on it day and night. Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tingin po sa akin mga kapatid, you want to be prosperous, you want to be successful, then meditate the Word of God day and night. Napakasimple ho. Now, kahapon nagbaptism tayo, ako po yung masyadong na-bless.
First time po na talagang tayo pa ang nauna. Oh, glory to God. Amen. Pero medyo lugi ako ng munti kasi nangatal na ako sa lamig. Okay? Napakalamig. Okay, so if a person believe, everybody ba rito nanampalataya na sa Panginoon? Amen. Oh, glory to God. If a person believes in the Lord Jesus Christ and obey His commandments. Okay? Ito po ang gusto kong sabihin. Ang sabi ni Lord, only those who believe and obey God will know the truth about God. Jesus replied, John 14:23, anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Pag ikaw sumampalataya, ikaw sumunod, titirhan ka ng Diyos. Amen. Hindi po pwede sumampalataya lang, tapos hindi naman sumunod. Maraming ganon. Don't you know that even the devil believe in God, Amen. but disobey God. Pakisabi sa katabi mo, alam kong hindi kanya katulad. Kasi marami din, nag-act parang devil. Naniniwala naman, Rex, pero hindi sumusunod. Pag nakikinig ng preaching, yes, I'm so blessed, Pastor. Mamaya-maya, parang katulad din ng katabi natin, nagpipray din. Sige, simulan natin ang tagay. Ba't na pinagpipray? Parang walang matapon. Kailangan masulit natin kasi yung pinambili ng pundador galing kay Lord yun. Sabi ni Cora, nagpipray sila, Papa. Sabi ka talaga? Oo. Ibang klase rin, ha? Because there are people who only believe. Even the devil believe God, but disobey His commandments. We can conclude that believing is just the first step. Intindihin niyo mo ba dito? Believing is just the first step for a person to have a relationship with Jesus. Believing is just the first step. But to strengthen and mature himself in his relationship with God, he needs to obey God's commandment. Amen. Kuha? Amen. Unang hakbang ang pagsampalataya. Pero kung gusto mong lumalim sa Diyos, gusto mong maranasan ang blessings ng Lord, gusto mong ma-encounter ang Holy Spirit, kailangan sumunod ka. Amen. Ang iba hanggang sampalataya lang. Pag sampalataya, wala na. Balik sa dati. Sunod, hindi sumusunod. Kaya nakita mo yung buhay, nagkawendang-wendang ang buhay. Bakit? Kasi hindi sumusunod eh. Amen. Sino kinikilala nila na disciple? Yung nanampalataya at sumunod. Amen. Siguraduhin nyo, umabot ho kayo sa pagsunod. Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. If you hid the word of God in your heart, you will not sin against God. Believing is the first step to connect to God. What? Yung pagsunod mo, yun na yung magmamando ng pagpapala, ng kagalingan, ng kapangyarihan mula sa Diyos para sa iyo. Amen. Pero pag ikaw ay sumampalataya lang pero disobedient ka, delikado ka pagdating sa judgment. Why? Di ba sabi sa judgment, sa huling araw marami magsabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ano sabi ni Lord? Sino kayo? Panginoon, nangaral kami. Panginoon, nagpalayas kami ng diablo. Panginoon, marami kami ginawa para sa iyo. Ano sagot ni Lord? Malis kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kilala. Meron din itong mga mapaggawa ng... Kaya pwedeng present palagi sa church. Pwedeng palagi nag-worship. Pero mayroong hidden agenda. Amen. Pwede! Connected ka na. Dahil sumampalataya ka. Sumunod ka. Amen. Para yung flow ng blessing sa iyo smooth. Hamunin ko kayo. Deuteronomy 28:1-14. Basahin niyo pag uwi niyo sa bahay. Yun ang blessing ng mga sumusunod. Isang blessing po doon, ganito ho. Di na kayo mangungutang, kayo na magpapautang. Hallelujah. Hallelujah. Palagi kayong ulo, hindi kayo buntot. Amen. Wala kayong anak, magkakaanak kayo. Hindi lang isa, sandosina. Lahat ka ng ayaw, lahat ka ng mahirap mangyayari. Pag obedient ka. Amen. Amen. Mga kapatid, ako, grabe to. Now let's study. Dito po ako magpo-focus. Our position in Christ. Paano tayo mag-renew, Brother Elmer? Yung position mo na natin sa harapan ng Panginoon. According to what the Bible says, let us renew our mind today with regards to our position in Christ.
Lahat tayo sumampalataya na sa Panginoon, tama? Amen. Now, papakita ko sa inyo kung anong posisyon. Mag-renew ka ng mind ngayong umaga dahil ito ang posisyon mo sa harapan ng Panginoon. Are you ready? Amen. Okay, pakihawakan mo na yung katabi. Pakitas mo ng kanang kamay. Pagkatapik nyo na sa kanan mo. Okay, sabi mo sa kanya, makinig ka mabuti ha. Okay, taas ang kaliwang kamay. Pagkatapik naman yun na sa kaliwa mo. Kung makapagsalita ka. Okay? Okay? Ready ha? Kasi kailangan magising yung diwa. Una, we need to renew our mind with regards to position ni Christ. Next, dapat alam mo kung anong posisyon mo sa Lord. Okay? Nung sumampalataya ka sa Panginoon, may posisyon ka na kay Jesus. Amen. Klaro? Amen. Pwesto. Dapat alam mo yun. Dahil pag alam mo na itong mga sasabihin ko sa iyong 8, hallelujah. Lalabas ka rito, nakangiti ka lagi. Kahit umuulan, sabihin mo, may ulan ba? Okay, number 1. We are His. Tayo ay Kanya. Ephesians 1:13-14, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, which is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possessions, to the praise of His glory. Tingin sa akin. Nung sumampalataya ka sa Penastelero, tinatakan ka ng Holy Spirit. Bakit ka tinatakan? Ibig sabihin, ownership. You belong to Christ. Amen. Kaya ikaw kay Kristo ka na. Amen. Okay sa atin? Amen. So tayo kay Kristo na at wala nang pwedeng umagaw sa atin. Amen. Tatak mo na eh. Diba pag bumili kayo ng soft drinks, wala ka dalang bote, sabihin sa'yo, yun! Bakit? Dinipositohan mo. Kasi, pag ibinalik mo yung bote, tiyak ibabalik mo. Sigurado. Amen. Ownership. So God owns you. You are His. Klaro po tayo? Amen. Hindi ka pag-aari ng tao, hindi ka pag-aari ng mundo, ikay pag-aari ni Kristo. Amen. Silyado. Amen. Seal? Seal. Anong pinangtatak sa'yo? Holy Spirit. Hindi yung patatak sa baka. Holy Spirit. Now, tingin sa akin. Kung Holy Spirit ang pinangtatak sa'yo, mayroong kayang pwedeng tumapat sa Holy Spirit. Mayroong evil spirit. Hindi ko lang alam pa nagtapat ang evil spirit sa Holy Spirit. Yung Holy Spirit is God. We believe in Trinity. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And the Holy Spirit is God. Amen. Pag tumapat ang evil, hindi pwedeng tingin sa akin, hindi pwedeng magsalo at mag-share sa isang room ang demonyo at ang Diyos. Amen. Dahil ang demonyo, pag nandyan ang Diyos, milya-milya ang layo niya sa Kanya. Amen. Therefore, if you are sealed with the Holy Spirit, then no evil thing, then even the devil cannot near you. Hallelujah. Come near you. What? You are His. Now, if you are His position, if you are His son, you are His child, I believe. Palay kong sinasabi, huwag niyong galawin si Joshua at si Janjan dahil ako ang mga kalaban niyo. Amen. Walang pwedeng humarang kay Arbit Manakit. Sumali nga si Arbit sa Muay Thai. Ikaw naman itong si Brother Boy, parang gusto sumali rin sa Muay Thai. Ano ka ba? Tournament yan. Nanood sila, sumali si Arbit sa Muay Thai. Yung kanilang anak, kaysa isang anak. Hindi rin makatiis eh. Parang gusto rin bumaba, karatingin din yung kalaban. Ano ka, tournament yan? Nagets mo? Ayaw mo kasi masaktan ang anak mo. Amen. Ang bira, kahit langaw nga, tsaka ano, ayaw mo padapuan eh. Ikaw yun. Amen. Much more siya. Amen. Kaya mo lang pwedeng gumalaw siya, kabating. Hallelujah. Kasi tayo ay kay Kristo. Baguhin mo utak mo! Amen. Ano ba lang ito? Nandiyan ka ba? Amen. Pag-isang tabi mo, nandiyan ka ba? Baguhin mo ang utak mo. Kanya ka. Praise the Lord. Okay? Number 2. Ito na. We are made righteous in Christ. Oh, hallelujah. We are made righteous in Christ. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be connected to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Kristo na walang kasalanan, naging kasalanan. Para ano? Para ikaw na makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen.
Kaya ngayong araw na to, simula kahapon, nang binaptize ka, hallelujah. The devil can accuse all kinds of accusation against you. Pero sabihin mo sa kanya, hoy, demonyo, lumayas ka sa harapan ko. Kung gusto mong hanapin ang mga akusasyon mo sa akin, pumunta ka sa Andatoria. Naroon, inilibig namin noon. Habulin mo. Dinidrain yata yun eh. Amen. Dinidrain yung tubig. Habulin mo sa kanal. Naroon. Nakuha ba natin doon? Amen. Righteous. You are made righteous. Even though ang dami mong palpak sa buhay, you are made righteous in Christ. Baguhin mo na ang utak mo. Huwag na yung, alo, ang dami kong kasalanan. Kasi itong demonyo, yun lang ang hold niya sa'yo. Tingin sa akin, ang hold sa'yo ng Diablo yung mali mo lang sa kasalanan. Ipapaalala niya palagi sa'yo yun. Pero pag ikaw ay alam mo na you are made righteous in Christ, renew your mind. I have no more sin. The past was gone. Why? Because I am one with Christ and I am made righteous in Christ. Therefore, I'm standing before God with boldness. Amen. Now the devil will not stop. Because he's a liar. Yes. A liar will always be a liar forever. Narapit siya. Bawa, nakaraan mo. Ngayon, alam mo ng katotohanan. Mag-renew ka na naman. Pagka tapos ang message na ito, mag-renew ka. Grabe, ginawa na pala akong matuwid ng Panginoon. Wala na yung luma. Yung mga palpak ko before, wala na yun. Oh, magpa-flashback yun. I rebuke you in Jesus' name. Nagkakanawan tayo? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, matuwid ka na sa harapan ni Kristo. Andiyan pa kayo? Amen. Nasa pangatlo na ho tayo. We are reigning with Christ. We are reigning with Christ. Naghahari tayong kasama ni Kristo. We are taking dominion against the power of darkness through the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Tingin pa sa akin, mga kapatid. Nasaan ang demonyo? Saan sila nakatira? Huwag niyo sabihin sa akin sa langit, ha? Hindi sila pwede tumira sa langit. Dahil ang langit hindi para sa mga demonyo. Amen. Saan sila? Nandyan. Amen. Tatlo langit, ha? Alam niyo ba yun, tatlo langit? First. Mayroong third heaven. Ang first heaven yan. Second heaven, yan yung sa Milky Way Galaxy. Third heaven, yun yung tirahan ni Lord. Amen. Nandyan lang yung mga diablo na yan. Kasi wala naman matitirahan yan. Pwede pagkasabi sa kanya, squatter yung mga demonyong yan. Squatter. Okay, walang tirahan yan. Kaya pagkalagala lang, naghahanap na mabibiktima ng mga kasama nila sa impyerno. By the way, the hell was prepared for the devil and his demons. Okay? So, anong sabi rito? We're reigning with Christ. How? We are seated with Christ in the heavenly realms. Because the devil are there, si Lord, siya yung king doon, sa yung every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kaya si Jesus, nung mabuhay siya muli, Connie, nakaupo siya sa trono ngayon. Ang sabi sa Bible, kasama niya tayong pinaupo katabi niya. Hallelujah. Amen. Amen. Therefore, pag nakaupo ang katabi niya, sikat ka. Amen. Pag nakaupo ang katabi ng King of Kings, untouchable ka. Amen. Therefore, pag itong laman ng utak mo, I'm reigning with Christ. Ano mangyayari? Wala na. Ang demonyo, uutusan mo na lang. Ngayon, baligtad, ikaw inutusan. Kasi hindi pa rin yun ang mind mo. You are reigning with Christ. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin rito? Tayo ay namumuno kasama ni Kristo. Kaya sabi rito sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see. Okay? Examine yourselves to see that you are in Christ. Okay? 2 Corinthians 13:5. Mamaya, babalikan ko yan. So, klaruhin natin. We are reigning with Christ. Amen. Tingin sa akin, sino nakatalo kay Satanas? Sa buong mundo, isang tao lang ang nakatalo kay Satanas. At ang pangalan niya, Jesus Christ. And we are seated with Christ. Amen. Reigning with Christ against the devil. And the devil has no power against us.
Amen. Tingin sa akin, importante ito. Pwede ang demonyo magpadala ng kaba. Pwede ang demonyo magpadala ng problema. Pwede ang demonyo magpadala ng sakit. Pero pag alam mo ang posisyon mo kay Kristo, pwede mong sipain, palayasin ang diablo, kasama ang sakit. Alam nyo ba, wala naman talagang cancer. Basahin nyo sa Bible, may cancer kayong makita. Kasi ang cancer, demonyo talaga siya. Ngayon, dahil ang demonyo nakapenetrate sa tao na yun, dahil wala siyang Kristo sa buhay, dahil yung demonyo nakagawa siya sa buhay ng tao, dahil ang taong yun hindi sumampalataya sa Panginoon o nanampalataya man alanganin, nagkaroon ng open door. Kaya yung cancer, demonyo talaga yan. Ang dami na namin pinagpipray may cancer, gumaling. Nirebuke namin, ibig sabihin, espiritu talaga yan. Espiritu ng cancer. Nakakita na kanyang taong may cancer. Amen. Talaga namang hirap na hirap sa buhay, namimilipit. So, ibig sabihin, espiritu lang yung na-raise. Wala namang makita rito eh. Nirebuke namin, lumayas, gumaling. Amen. Ibig sabihin, espiritu lang talaga. Yung babaeng dinugo na 12 taon, Rex. Cancer na yun, Rex, kung sa ngayon. Pero hindi lang nasabi kasi wala pa namang medical ano noon. Cancer na yun. 12 years nang dinudugo. Amen. That's cancer. Pero nanampalataya sa Panginoon, natanggal on the spot. Amen. Tingin sa akin. Therefore, pag may cancer, alam nyo na ngayon, may espiritu ng diablo sa likod nito. Ibig sabihin yung demonyo, ang nag-i-inflict sa katawan ng tao para masaktan, mamayat, makalpo, lahat-lahat na. Ngayon, alam mo na, you are reigning with Christ in the heavenly realms, utusan mo, at sabihin mo, yung cancer na dala mo, ikaw ang mag-taste. Dapat ang demonyo nagtitiis sa cancer. Amen. Ang tao dapat nabubuhay ng malusog, chabi-chabi, nagkatanuhan tayo? Amen. Eh kasi ang problema, hinayaan natin, nakapenetrate tayo, nahihirapan. No. You're reigning with Christ, siyang pahirapan mo. Ako sinasabi ko, pag nag-review ko ng may cancer, lumayas ka, at ngayon lahat ng nilagay mo sa katawan ng taong ito, ng babaeng ito, dalhin mo lahat, tiisin mo lahat doon sa bottomless pit, doon ka magtiis, habang naghihintay kang sunugin sa impyerno, magtitis ka sa cancer. Aray ko! Aray ko! Yan ang dapat sa'yo. Bakit? Yan ang dapat sa'yo. Amen. Ay, pag hindi mo alam, patay ka. Amen. Alam niyo na, habang nagsalita ko rito, yung mga sakit-sakit nyo, tirahin nyo na, isa-isa. Ikaw na nagawin. Rush! Hinaan mo lang, para di maestro yung katabi mo. Mag-review ka na ngayon. Renew your mind. I'm reigning with Christ. Amen. Hallelujah. Nandiyan ba kayo? Amen. Ilan na tayo? Kapang 4 na. Mali ang numbering ko rito We are in Christ and Christ is in us. Balitin ko. We are in Christ and Christ is in us. Amen. Colossians 1:7. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. Christ in you, the hope of glory. We are in Christ and Christ is in us. Tapos 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Pagkasabi sa katabi mo, si Kristo ay sumasa iyo. Ulitin ko ang tanong. Who defeated Satan? Jesus Christ. Tingin sa Estelara. Who defeated Satan? Jesus Christ. The Jesus who defeated Satan is the one living in you. Amen. Hallelujah. Yung mga amen nyo talagang nakakasama ng loob. Ulitin ko. Who defeated Satan? Jesus Christ. That Jesus Christ who defeated Satan is the one living in you. Amen. Yung mga amen na yan. Hirap na hirap akong gawin ito. Dahil sagutin nyo lang ako na, amen. Medyo buhay na buhay. That Jesus who defeated Satan is the one living in you. Amen. Yun yung nakatira sa'yo. Saan ang ibig sabihin? Tingin sa akin. Paano ka galawin ni Satanas kung alam niya na nandyan sa si Kristo? Ang problema dito dyan is, hindi mo alam. Ulitin ko, mas may alam pang demonyo kaysa sa'yo. Alam niya na si Kristo na sa'yo. Pero nakapenetrate siya, bakit? Dahil ikaw hindi mo alam. Ngayon baguhin mo, si Kristo na sa akin.
Diablo, wala ka na magawa na ba sa akin? Kung atakihin mo ako, ngayon ako na atake sa iyo. The Christians must be in the offensive, not in the defensive position. Amen. Tayo salab na lang ng salab. Malala ko yung laban ni Clote sa ni Pacquiao. Natapos round 1 hanggang 12. Si Clote hindi pa masuntok. Bakit? Anong dinipensa niya? Huwag lang siya ma-knockdown. Katawa-tawa. Suntukin siya ng suntukin. Ha? Na-depensa ng depensa. Tapos na. At least hindi ako walang bugbog, tsaka hindi ako natumba. Talo ka naman. Amen. Pagkasasaktan mo, gusto mo yun? Sinusuntok kasi nasapak ka ng Diablo ka lagi. Di ba mas maganda? Ikaw masasapak sa kanya. Yes. At gusto kong sabihin, isang suntok lang, knockout siya. Amen. Amen. Renew your mind. Christ in you, and you are in Christ. Nakita niyo yung Brother Mel, yung lubid? Yung lubid naman na rin yan, Rex, di ba? Kung kalasin mo, payat lang yan. Amen. Pero dahil entwined. Na ba? Amen. At pag ang lubid na dalawa pinagsama, tumitibay, Amen. kumakapal, Amen. kahit barko, Amen. pwedeng itali ron. Amen. 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 Tingin sa akin. Tingin. Ikaw to ni Riz, ito si Lord. You are entwined with Jesus. Amen. You and Jesus become one. Amen. Now tell me, how can the devil attack you? Can he attack Jesus? No. You are in Jesus. Isa na kayo ni Lord. Para kayo lubid na magkaisa, entwined kayo. Paano ka matake ng Diablo? Hindi na dapat nakatake ka ng Diablo. Renew your mind. Amen. Amen. Renew your mind. Pagkasasaktabi mo ako mong kami, huwag ka nang patake sa miral ko. Yung miral ko lang umatake sa'yo, kabado ka na. Diba? Bihira naman mo. Number 5. Ito ba? Ay naku, kung hindi ka magbago ng isip talaga, pag nagbago ka ng isip ngayong umaga, hallelujah, Christ is with us till the end. Amen. Amen. I said Christ is with us till the end. Amen. Dear, listen to this, Matthew 28:20. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Yan ba kayo? Amen. Sasamahan ko kayo hanggang kailan? Hanggang sa dulo ng mundo. Amen. Hindi sa akin, alam ko naman, di tayo abot sa dulo ng mundo. Anong buhay ng tao? 80 years na lang. Ano, Rex, 80 na lang ba? 80? 83 average. 83. Hindi pa naman mag-iin ng mundo. Pag 83 years old ka na, hindi pa mag-iin ng mundo. Tingin ka sa akin, hindi ka abot sa dulo ng mundo. Pero kung sakasakali, galing mo talaga, puro gulay ka lang tsaka tubig kinakain mo. Aabot ka man sa dulo ng mundo, sasamahan ka pa rin niya. Amen. Ano ibig sabihin? Alam mong hindi ka abot sa dulo ng mundo. Ano ibig sabihin? Hanggat buhay ka, sasamahan ka niya. Amen. Ngayon, sabihin niyo sa akin, may laban ba sa atin sa tanas? Wala. Renew your mind. Renew your mind. Amen. Amen. Pakinggan niyo ito mabuti. John 14:16-17. And I will ask the Father, and He will give you another advocate, the Holy Spirit, to help you and be with you forever. Amen. Sabi sa katabi mo, forever. Forever. The Holy Spirit will be with you. Kailan? Forever. Forever. Kaya mga forever na yan. Amen. Kumontra ng kumontra. Wala akong pakialam. Nirenew ko ang mind ko. Sasamahan niya ako kunin forever. Amen. Ang mga tao, magaling lang mga ako yan. For better or for worse. Ano? For better or for worse. For richer or for poorer. Till death do us part. And now I depart. Okay? Yan ang tao, ay nako. Pero si Lord, iba. Iiwanan ka man ang lahat. Basahin mo yung sino pwede magbasa? Psalms 27:10. Bilis lang, mabilis. Awit 27:10. English. Bilis. Psalm 27:10. Ah. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Woo! Iiwanan man ako ng nanay ko, ng tatay ko, hindi ako iiwanan ng Diyos. Hallelujah. God. Amen.
Hindi ko sinasabing masama ang nanay at tatay mo. Ang reality ay ito. Whether you like it or not, all of us will die. Amen. Maiiwan ka nila. Amen. Pero huwag kang matakot. Renew your mind. God will never leave you. He will never abandon you. Praise the Lord. Andiyan ba kayo? Amen. Oh, great truth. Number 6, we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. We are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Number 1, against all life's challenges. Basahin ko sa inyo. What shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardships? Or persecutions or famine? Ano? Kaguluhan ba? Kahirapan ba? Pag-uusig ba? Kagutuman ba? Kahubaran ba? Or kahit kamatayan? It is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No! In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Tingin po, we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Tingin sa akin. Pag maglaban, conqueror versus conqueror, pwedeng matalo. Mayroong matatalo. Amen. Kaya nilagyan ng Lord ng more. Pagkasabi sa katabi mo, more than. More than. Kaya nga nilagay niya is more than. Kasi hindi na pwedeng talunin o matalo. Amen. Okay? You are not just a conqueror, but you are more than conqueror through Hallelujah. Christ Jesus. Nothing will harm you. Hallelujah. Nandiyan pa kayo? Amen. Kahit demonyo, hindi na uubra sa atin. Bakit? Binigyan natin ng kaparihan. Ano? I-trample. Andiyan ba trample sa Tagalog? Apakan, tirisin, durugin. Ang pwesto ni Satanas sa atin, wala rito. Nasa paa mo. Amen. Ang gusto ni Satanas, iakyat yung problema mo sa utak mo. Dahil pag ang problema nandiyan sa utak, matuturete ka. Pero kung alam mo ang pwesto ni Satanas, lahat ng gawa niya, nasa paa mo lang. Di ba napakasarap? Apak-apakan mo lang. Tingin, sabi mo sa katabi mo, dapat nasa ibabaw ka ng problema. Hindi ang problema nasa ibabaw mo. Nagets? Yung problema dapat nasa ilalim natin tayo, nasa ibabaw. Napakasarap kaya yung nakatayo ka lang ng ganun, wala ka lang ng problema, pero ang problema pag nilagay mo rito, hallelujah. Simba ka? Hindi. Basa? Hindi rin. Ano gagawin mo? Dito lang. Bakit? Problema ko. Yan lang. As if naman, pag nag-iimot-imot ka dyan, nakaupo ka, nasusolve problema mo. Lahat na tayo na, gano'n na lang. That's my tambay. Gano'n na lang. Wow, nasusolve ang problema ko. Ayos to. Kung kaya naman si gano'n, di gano'n na lang gawin natin. Kaso ang problema, pag tumunga ka na lang gano'n, walang nangyayari. Amen. Pero pag nagsimula ka mag-pray, nagsimula ka mag-renew ng mind, nakasama mo si Lord, nagsimula ka mag-renew ng mind, Lord, more than conquerors in Christ Jesus, ano mangyayari? Hallelujah. Today I declare, it's the end of the devil's lies in your life. Hallelujah. Pagkasabi sa katabi mo, renew your mind! Palapakan natin si Lord, glory to God. Okay, palalim ng palalim, pampito. We have given power by the Lord Jesus Christ Himself. Hallelujah. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. Mismo siyang nagbigay sa atin. Para saan ito? Power to minister. Mark 16:14-18, last of all, Jesus appeared to the 11 disciples as they were eating. He scolded them, pinagalitan sila, because they did not have faith, because they were too stubborn to believe that those who had seen Him alive. Verse 15, He said to them, go throughout the world and preach the gospel to the whole human race. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever doesn't believe will be condemned. 17, believers will be given the power to what? To perform miracles. Oh, hallelujah. Amen. Anong power binigay sa atin? Mag-perform ng miracles. Ano pa? They will drive out demons in my name. Amen. Hallelujah, magpapalayas ng mga demonyo. Kapangyarihan binigay ng Lord yan. They will speak in strange tongues. They will pick up snakes and drink any poison. They will not be harmed. Tinawin ko lang po ito, ha? Baka pag uwi nyo, mag-try kayo. Nagsabihin kasi, before po, ang kwento ganito. Before, mayroong mga ayaw sa mga apostles, nilalason sila. Okay? Saan ang ginagawa?
Kahit may lason yung inumin nila, di sila tinatablan. Bakit? Kasi nga, umahayo sila sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ngayon, accidentally, di mo sinadya, napainom ka. Uhaw na uhaw ka. Ayun pala, silver cleaner pala yung nainom mo. Hallelujah. Pag tinunggam, wow! Eh, hindi ko rin naman maintindihan, yung kasama mo sa bahay, nilagay sa rep. Kaya pagkuha mo, glory to God. Gumuguhit mo talaga eh. Okay? They will drink poison. Ito pa sinasabi, and they will place their hands on the sick people. Amen. They will place their hands on the sick people, and the sick people will be healed. Amen. Mag-try kayo. Ako ilang ulit ko lang sinubukan, gumagaling mo talaga. Hindi sa aking kapangyarihan mo sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? That's the power God has given you. Amen. Tingin sa akin, ngayong umaga, di ba, uso na yan, amihan, mag-December, tipon. Malalaman mo kung sisipunin ka, masakit ang lamunan mo. Amen. Ama, pag masakit ang lamunan mo, ayan na. Di ako kagabi, sumakit na lalamunan ko. Ramdam ko na. Ayan na si Ilong Ranger. Parating na. Sabi ko, ito na yung time. Mag-preach ako ngayong umaga. In the name of Jesus Christ, I declare healing. Go! Lunok. Pag lunok mo malalaman yan eh. Tadik pa rin. Ulit. In the name of the Lord Jesus Christ, I say, go! Aba, kumunti ang takit. Kumunti. Amen. Ibig sabihin, by the power of the Holy Spirit, tukuyin niyo po kung saan. Alisin ang mga bakterya, alisin ang mga sipon, dahilan ng ano, lahat binubunod kay Jesus name. Lunok. Suwabe. Praise the Lord. Amen. Ako lang ba yun? Hindi. Lahat ng sumampalataya. Amen. Hindi yung, titipunin ako, yung chip. Mayroon pa rin, nagdagan mo, gamitin mo ng power. Kaya, advantage pag nagkasakit. Bakit? Nare-release, and they will lay their hands on the sick. Ikaw yung may sick. Ikaw yung may sakit. So, ano gagawin mo? Patong sarili. By the power of God that given me in the name of Jesus, I bind you, I rebuke you fever, I rebuke you cold, I rebuke you cough in the name of Jesus. Go! Sabi ko, Amen. Lunok, pastor. Suwabe. Praise the Lord. Kanina, sabit. Ngayon, suwabe. Amen. Masarap ba? Masarap maging Kristiyano. Renew your mind. Amen. Renew your mind. Oh, masaya na kayo doon? Ito pa matindi. Okay? Ito pa. Ito pa. Simon Peter answered, Matthew 16:16-19, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." 19, listen to this, "I will give you the keys of the kingdom." Ano bibigay? Susi sa kalangitan. Kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you bound on, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Tagalogin natin. Anong tinatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anong papakawalan mo sa lupa, papakawalan sa langit. Amen. Nagano mga mata niyo, anong tatalian? Anong pakawalan? Talian mo na yan, kahirapan na yan. That's right. Tatalian mo yung kakapusan na yan. Amen. Nakabag ka sa kanina. Talian mo na yung kakapusan! Talian mo na yung karamdaman! Lahat ng maharang sa'yo, talian mo! Dahil pag diniglir mo, wala na yan dito sa lupa, tatalian sa langit. Tingin sa akin, lahat ng order, lahat ng execution ang gagaling sa langit. Talian mo rito, tatalian na sa langit. Hindi na makagalaw yan. Eto naman ngayon. Ano papakawalan mo? Pinapakawalan ko ang aking prosperity. Amen. Pinapakawalan ko ang good health. Pinapakawalan ko ang power. Pinapakawalan ko ang anointing. Pinapakawalan ko mabuti at masayang buhay in Jesus' name. Pinapakawalan sa langit. Sino nagpipray? Ikaw, di ikaw makaranas noon. Amen. Amen, amen, amen. Pwede ba isa na lang? 1, 2, 3? Amen.
kapatid. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Renew your mind. You have given the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. Pag alam mo ito, ang saya-saya. Amen. Sakita kilala mo lang, pray ko lang. Claim, renew my mind. I claim, swabe. Kanina sabi, kaya swabe. Amen. Alam ba no? Nandiyan ba kayo? Amen. Number 8. We can do all things through Christ. Wow. Your position in Christ is this. You can do all things through Christ. Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Who is the one giving you strength? The Lord Jesus Christ. Because binibigyan ka ng kalakasan ng Diyos, kapangyarihan, magagawa mo lahat ng bagay. Tingin mo sa akin, ito i-rebuke ko kayo para tuturuan kayo para maintindihan. Hindi ko kaya yan. Oo, ikaw hindi mo kaya, pero ang Diyos na sa'yo, kaya niya. Amen. English yan eh. Hirap ako mag-English. Paano yan? Simple lang yan. I go there, you go with me, we will go there together. Thank you. Tapos! Hindi mo problema. May college experience ako. Ganito, nung college ako. Okay? Sinabi, English subject namin. Ang sabi, speech. Sabi ko, ma'am, pwede bang speech ko preaching? Okay. Can I say the Tagalog? Ano ka ba? Nagpapatawa ka, English nga ito eh. Tagalogin mo. Eh, tama, pumutok ang pinatubo noon. 1991. Sinubukan ko ngayon. Di talaga ako marunong mag-English. Amen. Eh, English subject. Hinihiraw ngayon. You know, the Lord is Holy Spirit, tulungan mo ako, di ko kaya. For the Lord, simula nung pagsabi ko, Holy Spirit, tulungan mo ako, di ko kaya to. Sunod-sunod. Nagulat na ako, nagtapos ako ng preaching ko, nakatas ang kamay ng mga ano, sinabi ko pala, raise up your hands if you want to receive the Lord Jesus Christ. Please to enter into your life. Hallelujah. Stand up mo kayo, nagtas ako kayo, biyak. Sabi ko, glory to God. Say, Lord Jesus, I receive you as my Lord and personal Savior, as my Lord and personal Savior. Lord, I am a son of God, I'm a child of God right now. In the name of Jesus, I have eternal life. In the name of Jesus, and the people of God will say, Amen. Amen! Palapakan! Puno ako eh. Praise the Takbo ako Lord. sa siyan! Balik ako! Punta ko ulit sa siyan! Inulit ko. Today, hindi ko na maulit eh. Ano ibig sabihin? If you do not know, if you do not know, you can do all things through Christ. Why? Because He will strengthen you, He will anoint you. Oh, glory to God. Kaya please lang, huwag niyo sabihin, hindi ko kaya yan, Pastor. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya mo yan. Amen. Sa tulong ni Lord. Yung pinagdadaanan mo mabigat, kaya mo yan. Sa'yo, hindi ka kaya. Matagal ka nang bumigay noong pa. Pero binuhat ka niya para ipakita sa'yo. Pagkasama mo siya, kahit hindi mo kaya, makakaya mo. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Ito matindi. Natuwa na kayo doon? Amen. Ito pa matindi. Okay? We can do even the miracles of Jesus Christ. Amen. Magagawa natin kahit ang mga milagro na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pastor, sobra na yata yan. Hindi ako may sabi, si Jesus may sabi. John 14:12. Very truly I tell you, whoever believes in me. Tagalogin ko na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sino man ang sumampalataya sa akin ay magagawa niya ang lahat ng ginagawa ko at higit pa rito sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Hallelujah. Amen. Tingnan natin. Ito, hindi natin imposible. Kumapit na lang kayo sa upuan nyo. Malalaki na kayo. Lahat ng ginawa ni Kristo, magagawa mo rin. Amen. Bakit? Dahil pupunta si Jesus sa Ama para mag-intercede para sa iyo. Kung si Elmer, ito, matindi ng sakit nito, 50-50 na to, sinasabi hanggang bukas na lang, lalapit si Elmer. In the name of Jesus, I declare healing. Nag-intercede si Jesus, bababa ang power, dadaloy kay Elmer, pag-lay hands niya, dadaloy sa may sakit, gagaling siya. Praise the Lord. Kuha? Hallelujah. Si Jesus bumubuhay ng patay. Amen.
Ulitin ko. Parang hirap nyo tayong kausap pag Tagalog. Jesus, raise the dead. Amen. Amen. Please. Scope, mahabag ka sa amin. Si Kristo, iyang gibuhi ang mga patay. Amen. Nama? Amen. If Jesus raised the dead, and Jesus has given you the power, you can also raise the dead. Amen. Ano? Ano? Amen. Ang bulag. Ang bulag, nakasan mo? Kita. Nakakita. Amen. Makagawa mo rin ito. At higit pa. Kasi si Jesus nabuhay lang ng 30 years old, nag-minister lang ng 3 years. Ikaw, bata ka pa, tataas pa, hahaba pa buhay mo kung hanggang 80 ka. Amen. Madudoble mo nga. Ang pilay, lumalakad. Amen. Ang bukot, tumutuloy. Ang megketong, kumikinis. Amen. Magagawa natin lahat ito. Amen. Oh, glory to God! This is who we are in Jesus. People can say anything against us. But if you know your position in Christ, all you need to do is to renew your mind. The moment you renew your mind, then new things will begin to happen in your life. Amen. Ulitin natin. Una, we are His. May tatak ka na ni Lord. Kanya ka. Amen. Yung mga container namin ni Stelora, pag bumili kami ng tubig, may tatak ng apelido namin yan. Nagkapalit-palit nga lang. Minsan nakikita ko, container ni Stelora to, samong na talaga yun. Nasaan yung rama? Nandun na sa dulo. Pero at least may tatak. Ibig sabihin, pag i-claim ko yung container ko sa'yo, kasi may rama, akin yan. Amen. Nagets? Amen. Kahit yung container mapunta kung saan, alam nila na mayroong Pastor Wilson Rama dito, ibabalik nila yon kasi may pangalan ko. Amen. At kailanman hindi mo pwedeng angkinin yon kasi may tatak ko yon. Amen. Amen. Nakawa niyo ba? Amen. Kahit saan ka pumunta, kahit lupalo pa, dulo pa ng Afrika, anak ka ng Diyos. Amen. Kanya ka. Hallelujah. We are made righteous in Christ. Tapos na lahat ng nakaraan. Amen. Huwag na kayo mag-inarte. Pagsasabi sa katabi mo, kung anong inarte. Okay? Malinis na yan. Amen. Cleanse ka na. Amen. We are reigning with Christ. Amen. We are reigning with Christ. Amen. Walang laban, hindi natin may pakanalo. Okay? We are in Christ and Christ is in us. Tandaan nyo na palagi. Ang restasyon ko niya palagi. Yung Ruben. Ikaw to, mahina ka. Kasi isa ka lang. Pero pag si Kristo sumama na sa'yo, matibay, matatag, kahit anong laban, panalo. Amen. Paano atakihin ni Satanas? Sige, subukan mo ng tamaan mo si Jesus, tapos ka, diretso kang pierno kagad. Mahirap patamaan. Kasi, you are entwined with Him. Masabi niya, iba't ko patakihin, yung isa na lang, ha? Walang malay. Hindi na ganyan ang mind. Pero ikaw hindi ka pwedeng abusuhin ng Satanas. Bakit? Alam niya, na alam mo na. Amen. Ang alam na hindi mo na malaman mo, ang dapat mo malaman. Ngayon alam mo na, wala na siya. Amen. Gets? Amen. Okay? Next. Christ is with us till the end. Hanggang kailan? Hanggang katapusan. Hanggat buhay ka, samahan ka niya. Amen. Glory. We are more than conquerors in Christ Jesus. Lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay na ito, kayang-kaya. I said kayang-kaya. Amen. Kayang-kaya natin. Kahit gawa ng kaaway, kahit ang kaaway, kayang-kaya. In the name of Jesus. Number 7, we have given power by the Lord Jesus Christ Himself. Mayroon kang kapangyarihan. Subukan nyo kasi. Pag mayroong may sakit, puntahan nyo. Okay? Pag-pray kita, manampalataya ka. In the name of Jesus, lay your hands. Subukan nyo. Pero mas maganda, subukan nyo muna sa sarili nyo. Amen. Tinry ko muna sa sarili ko bago nag-pray ng iba. Amen. Gumaling ako. Ay, okay na.
So pag lumapit ako sa iba, pag-pray ko, yung bata, nasabi ko na, for the 60 nakarinig, ano sabi? Grabing iyak, nagwawala. Wah! Nakatay ba itong bata na ito? Nagba-Bible study ako. Wah! Ano ba yung bata? Ano ba problema niyan? Pastor, masakit ang ngipin. Sabi ko, di ako makapag-concentrate. Okay, Ephesians chapter, wah! Itataon pa naman kung wala akong magbabasa. Ephesians chapter 1, verse, wah! Tatahimik, pabasa ako. Verse 2, wah! Ibaba nyo nga, bumaba. Sakit talaga eh. Sinubukan ko rin magkasakit ng ipin eh. Talagang sarap panuntok talaga kung saan eh. Okay? Sabi ko naman problema. Sakit ng ipin. Anak, pasakit ng ipin mo. Sabi ko talaga, in the name of Jesus, I rebuke that pain. Go! 3 seconds. 1, 2, 3. Ma, pa yung pagkain. Bakit kain ako? Gutom ako eh. Nawala ang sakit. Praise the Lord. Alam mo kinain? Tinapay na may asukal at saka juice. Walang effect eh. 3 seconds. Because I've tried it to myself. I've tried it to others. Believe me, it works. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Ayan, excited na kayo ngayon. Sana may sakit. Tignan nyo, sa inyo muna, sarili nyo muna. Subukan nyo na sa sarili nyo. Okay? We can do all things through Christ. Amen. Everything. Everything. And we can do even the miracles of Christ. Wow! Because Christ is seated at the right hand of the Father, interceding for us. Pag nag-pray na si Stellara, in the name of Jesus, sabi ng Lord, power, Holy Spirit, touch! Bitaw, bang! Galing. Alam mo yung pinag-pray natin si Dito, no? Yun naman, ibang klase si Lord. Tumatravel sa telepono. Telepono lang eh. Amen. In the name of Jesus, be healed. Automatic. Gumaling. Sinasabi ko sa inyo, napakatindi ng Diyos natin. Amen. Nasa St. Luke's, ay nasa Makati Med. Nag-text. Pastor, yan ako, Pastor, pag-pray mo ako. Bakit? Grabe ang lamig. Parang mamamatay siya sa lamig. Sabi ko din, nagteka mo kumot. Pastor, ang kapal naka-jacket na nakakumot ako. Masakit pa rin, malamig pa rin. Andito ako sa bikutan, hindi ako makapunta dyan. Text na lang. Text. In the name of Jesus, I rebuke that fever. Go! In Jesus' name. After 5 seconds, bumalik, nag-text. Pastor, nung pagkabasa ko ng text mo, parang may dumaan sa akin na mainit na hangin. At ngayon, normal na ang pakiramdam. Ayoko pong suluhin nito. Gusto ko pong maranasan din ninyo. Kasi oras na makaranas ka ng miracle ng Diyos, lalo itong magpatatag at magpatibay sa iyong relasyon sa Kanya. Amen. Pagkasabi, hawakan mo kami ng katabi mo, pagkasabi mo sa Kanya, may kapangyarihan tayo. May kapangyarihan. Gamitin natin. Gamitin natin. Okay? Now, meron ako iko-correct na kaisipan. Nasabi ko na to nung Bible study pero gusto ko lang ayusin. Mayroong mga bagay na dapat i-renew sa mind natin. Ano ito? We have to destroy the following. This mindset. Wrong understanding in coming to God. Giving the devil a foothold to attack us. Ano ito? Okay? The more you draw closer to God, the more the devil attacks you. Tagalog. Mayroong kaisipan na nabuo sa utak natin na pag naging malakas tayo, mainit tayo sa Diyos, ang sinasabi natin, inaatake tayo ng Diablo. Amen. Wala. Iniisip natin yun. Kaya mayroon nga ako, nagpatotoo siya. Ang Diyos ay mabuti po sa amin. Talagang sinagot ang prayer namin. Yung negosyo namin, umaangat na. Kinabukasan, nagkakasakit ang anak niya. Tuwing nagpatotoo siya, kung hindi siya magkasakit, yung asawa niya o yung anak niya, sabi ko, ba't ito nangyayari? Alam mo, sabi sa akin, natatakot lang ako magpatotoo, Pastor eh. Bakit? Kasi kinabukasan, may balik agad ang Diablo eh. Ewan ko ba, galit na galit siya. Nireview ko siya. Alam mo bakit? Kasi binigyan mo
ng foothold ng demonyo na pag nagpatotoo ka, bukas may mangyayari sa'yo. Alright. Sinara ko in the name of Jesus. Ma-close ang door na yan sa isip mo at pag nagpatotoo ka, wala nang mangyari sa'yo. In Jesus' name. Sige, patotoo. Takot na eh. Gusto, magpatotoo ka. Pasalamat po ako sa Panginoon. Ganito. Kinabukasan, text ko. Ano nangyari? Wala po. Wala nangyari. Sinasabi natin, pag mainit ka sa Diyos, mas maraming atake ang diablo sa'yo. Sino may sabi sa'yo? Mali! Pakita ko sa inyo. Ang demonyo, umiiyak na, oh. Yan, oh. Umiiyak na, wag mo sabihin. Sasabihin ko. Okay? The devil is very mad if I am on fire for Jesus. Okay? That is why he's attacking me now. This is a wrong mindset. Absolutely wrong. This is pure lie from the devil. Ano revelation? Coming to God is coming to the source of power. Amen. Coming to God makes you stronger and powerful. Amen. Now, how come the devil attack you if you're coming to the source of power? Amen. Okay? If you're near to God, you are far from the devil. Amen. Kuha! Amen. Kaya yung iba, ayaw na maging mainit sa Diyos. Tama lang to, katamtaman lang ako. Medyo mainit, medyo malamig. Maligamgam lang ba? Dating ba? Susuka ka niya! Amen. Nakainom ka na ng maligamgam na kape? Eh, bubuga mo eh. Yung bang gusto mo, mahapdihan sikmura mo, gusto mo kape, tapos inopera ka, brother mo, inumin mo na to. Ikaw na yung mukha, malubuga mo sa mukha eh. Bakit? Maligamgam eh. Amen. Pag lumalapit ka sa Diyos, malayo ka sa diablo. Amen. Nang paano ka ma-atake niya? Bakit ka na-atake? Kasi nag-isip ka, naku, nagpatotoo na naman ako, naku, baka titirahin naman ako bukas, naku, nag-church na naman ako, baka mayroong atake. Wala siyang magagawa! Amen. James 4:7 and 8, listen to this. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Pag ikaw nagpakumbaba sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos, ano sabi? Draw near to God and He will draw near to you. Amen. You are stronger and powerful in Jesus against the devil. Amen. Amen. Alam niyo ba, wala tayong choice kundi maging mainit sa Diyos. Dahil pag mainit ka sa Diyos, malapit ka sa Diyos, malayo ka sa diablo. Amen. Amen. Halika rito. Gitna. Tingin. Ito si Oliver. Ito si Lord. Ito si devil. Lapit sa Lord. Saan ang diablo? Malapit malayo. Malayo. Lumayo ka sa Diyos. Saan ka malapit? Nagets? Amen. Kaya wala kang choice kundi maging mainit sa Diyos. Dahil pag mainit ka sa Diyos, powerful ka. Amen. Kung malapit ka sa Diyos, paano ka magalaw ng diablo? Hindi ka magalaw. Kaya mali ang kaisipan na yan. The more naging mainit ka sa Lord, the more na maraming atake sa'yo. Mali. Ikaw lang ang naglagay niyan sa isip mo. Amen. Ano naman? Amen. Pero lumapit ka na lumapit sa Lord, the more na lumakas ka, lumapit ka na lumapit sa Lord, the more na lumalalim ka, the more na lumapit ka sa Panginoon, the more na lumalakas ang spiritual life mo. Paano ka patakin? Amen. Take it from me. Ano nasa yan? Nagugulat ako sa iba. Mga pastor pa. Pag mainit ang church, sabihin ka agad, may nangyari, the devil is very mad. Who told you? Wala akong pakialam sa galit niya. Subukan niya ngayon. Renew lang mind ko. Sige. Amen. Subukan mo. Kaya ang demonyo, alam niyo, natakot ito. Ayoko sa kanya. Ganun ako sa kabila. Okay doon. Kaya ang demonyo, pag alam mo ang katotohanan, wala siyang puwang dito. Amen. Kaya pag mainit ka, huwag mong isipin at akihin niya ako, wala siyang magagawa sa'yo. Dahil pag malapit ka sa Diyos, malakas ka. Amen. At pag inutusan mo sa layas, wala siya na ako. La pa nga eh, la! Alias na ako. Bakit? Alam niya eh, masasaktan lang siya sa akin. Amen. Okay? Ayusin niyo na. Huwag pag mainit ka, huwag ka na mag-expect ng atake. Dahil walang atake mangyayari sa'yo. Amen. Amen. Benefits of having a renewed mind. Number one, we can test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will.
Anong benefits pag meron kang renewed mind? You can test and approve what God's will is. Di ba nung tanong natin? Ano kayo ang will ni Lord sa akin? Di ba? Yan naman tanong natin, di ba? Ngayon, simple lang. Renew your mind. And you will know the will of God in your life. Anong klaseng will? Yung approve. Ano pa? Yung pleasing. Ano pa? Yung perfect will niya sa'yo. Malalaman mo pag renew ang mind mo. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, the system of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Oh, hallelujah. Ang mahirap natin malaman, ano bang will talaga ni Lord sa akin? Simple lang, just renew your mind. If your mind is renewed, simple lang, I am His. I am more than conqueror. I have the power. Sige nga, lahat ang sinasabi ko, i-apply mo sa demonyo. Bakit black eye ngayon yun? Amen. Hindi mo pa matapos yung pangwalo, umalis na eh. Ang sabihin demonyo, ano bali, magkabugbog sa inyo, doon ang kabila. Kung saan man yun. Number 2, if we know and do God's will, through renewing of our mind, we shall live forever. We shall live forever. 1 John 2:17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. If you renew your mind, you will know God's will, and if you know God's will, then you will live forever. Nice ba? Magawin natin ang utak natin. Last but not the least, God will receive us unto His own. If we renew our mind, God will receive us unto His own. On the judgment day, diba? Matthew 7:21-23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I will tell them plainly, I will tell them plainly, Amen. I never knew you. Away from me, you evildoers. Tingin sa akin. If you want to know the will of God, renew your mind. Amen. Know your position in Christ. You are blessed in Christ. You are positioned by God in Christ to be fruitful. Diba pala ko sinasabi sa iyo, maiksi lang ang buhay. Amen. Sister Laura, maiksi lang ang buhay. Maximize your blessings. Don't live in the minimum. Live in the maximum level. Maximize. You have a great God. Amen. You have a powerful God. Amen. Then experience His power. Amen. Maximize. You are with us. Maximize. Amen. Gusto mo ba mabuhay ka? Yan, masaklap na rin eh. Nabuhay ka. Naubos mo yung 80 years old mo. Puro happies. Hindi happy, happies. Alam mo yung happies? Iyak, lungkot. Di ba dapat gusto mo happy, di ba? Gusto ko happy ka. Di ba? Happy sa lumamas. Lungkot. Ang pangit mo. Tapos sabihin mo, di bali sa langit. Masaya dun sa langit. Kasi pumunta ka sa langit. Pagdating mo sa langit, magulat ka, happy lahat doon. Tapos ikaw, simangot, sabi, ay, simangot ka naman sa baba, ha? Hindi ka marunong eh. Nagets mo? Kaya dito ka lang sa lupa, alam mo na! Amen. I-enjoy mo! Bakit? Renew the mind mo. Believe me, I've done this. Before I preach anything, I experience it before I preach anything. Oh, mahirap din to. Kami dalawa lang yung Mami Pers. Kabisado ko lang mukha ng Mami Pers eh. Tsaka siya, kabisado niya rin mukha. Tingnan mo lang eh. Ha? Kain ka niya. Tingnan ako. Lahat, kabisado na namin eh. Kaya alam ko na, pag mainis siya, alam ko na rin. Pag mainis ako, alam niya na rin. Kailangan namin ang bawat siya. Pero sabi ko, ano magawin natin dito na lang tayo forever and ever? Pero may ginagawa, mag-hayo kami. Nai-enjoy namin eh. Bakit? Kasi we renew our mind. Amen. Pag hindi mo na-renew ang mind mo, I'm telling you, you will be having a hard time. Itong buhay na ito, ganito lang ito. Hindi. And when we minister, we renew our mind in the name of Jesus, Lord, anointing and power will flow, healing will flow.
We declare something, meron kami dineclarahan, nag-board exam sa teachers, yung salet, nag-pray kami, dalawa, nag-ano sila. Eh, natakot pa ako sa isa, bakit? Review niya yun, anniversary natin, review niya, umalis doon sa review center, umatin lang sa ano natin, kinukuhan ako. Umatin lang doon sa anniversary natin. Umalis doon sa review center, umatin doon sa anniversary natin. Sabi ko, Panginoon, papasahin niyo po ito, ha? Baka pa hindi pa masasisihin ako. Umatin din. Tapos, yung isa rin lalaki, masipag talaga sa God, pinag-pray natin, in the name of Jesus, I will declare, makapasa kayo. Pagtingin pa lang, yehey! Pasado yung lalaki. Yung umaten sa atin, di rin makita ang pangalan, kinabahan ako natin. Gusto naman yung pangalan niya. Kasi baka may sisi pa mangyari. Kasi umaten pa kasi ako, dapat nag-review na lang eh. Mamaya-maya nag-text, doon pala sa isang cellphone nag-text, Pastor, pasado po tayo. Amen. Ngayon ganito, yung pinag-pray mo, dahil nagtagumpay, ikaw na nag-pray, masaya ka rin. Amen. Hindi na yung, ay nakakaingit naman sila, hindi ka na nainggit, matuwa ka na. Marami ako mga patuto, last na lang. Matagal na din nagkaanak. Piloto ng eroplano. Yung isa naman, businesswoman. Nagkasakit siya, tapos gusto pa nila magdagdag ng baby. 4 years ago na, wala na. Di na nag-pregnant yung babae. Kumain lang kami doon sa Max. Nilibre lang ako kami. Kumain kami sa Max. Na-meet niya ng friend ko. Pastor, dito sila ho. Gusto nila magkanak, dito sila magkanak. Sabi ko, okay lang ho, pag-pray namin kayo. Sige po, Pastor, okay lang po. Sabi ko, sige, paglabas na lang mamaya. Paglabas namin, witness namin si Jollibee. Agad si Jollibee. Yung mascot. Sabi ko, dito na lang. Sige, ganito ha. Pray ko kayo, manampalataya kayo. Sige po. Pray. In the name of Jesus, Lord, open the womb ni Tintin, Lord. Maging si Captain ganito. Bless niyo po sila, magkaanak po sila. Tumingin pa sa may ilang taong, hindi ko na nakita. Kumain ulit kami sa Max. Nilibre ulit kami. Okay? Magtakin mo. Naroon. Tapos may batang babae na cute. Sabi ko, kumusta? Nandito ka na. Nanganak na ako, Pastor. Wow. Ito na siya. Amen. Amen. Everything you do, everything you declare, if you renew your mind, you believe what you said, you believe what you declare, you believe and know your position in Christ, I'm telling you, you will enjoy your Christian. Amen. Amen. Kamay mo tayong lahat.